Oo, branding yan. O, kamusta naman Sikat kayong na yung... dalawa? Ayos naman po, Ay, ayos ako pa naman ngayon po. Okay naman. nangungumusta, no? Eh, Ayun, ikaw ano ba, po, Mami Pebs, kumusta? kamusta? Kamusta? Eto, lumalaban pa rin. Hindi Ay, yun, magandang tumitigil kahit balita. maraming sniper. Hindi Yun nga, pwede tayong matakot. Ayun yung tatandaan natin lagi, yung hindi tayo pwedeng matakot. Kasi kapag natakot ka, hindi mawawala ang korupsyon sa Pilipinas. Correct. Pero ang Diba? importante, ligtas ka, Mami Pebs, ha? Okay ka Oo, nasa lang. Batcave tayo. Huwag kayong Ayun mag-alala. eh. Kasama ko si Nako. Batman. Wag mo isasama si Robin dyan. Kasama si Robin. Ha? Mga Actually, delikado. walang gustong sumama sa akin eh. Kasi sabi ko dapat magaling kayong umilag sa bala kapag kasama niyo ako. Ayan, pare ba, umpisahan na natin, Mia. Ganito, Simulan na natin. sige. Ang unang tanong, tawag dito, kamusta si Ramil Madriaga po? Oo, si Caramil. Actually, siyempre hindi okay. Kasi unang-una nasa loob siya ng kulungan kung saan yung kulungan ay madalas may nagaganap na patayan. Hindi man nalalaman ng mga tao kasi hindi na news. Pero tayo, alam na natin yung eksena sa ganyan dahil hindi naman pwedeng Mm-mm. ibalita sa loob ng isang bilibid na may pinatay sila, gano'n, di ba? Delikado yung buhay niya. Gumagawa sila ng paraan para mapatahimik si Caramil Madriaga. Pero may communication pa rin kay ni Caramil. Yes, diyan sila nagkakamali. Kaya akala nila gumagawa ako ng kwento pero updated ako sa lahat ng nangyayari. Hindi pwedeng hindi kasi responsibilidad ko si Caramil eh. Ako yung naglabas sa kanya. Oo nga eh, oo, nalala ko yan eh. 'Di ba? Wala namang Eh, nakakakilala sa kanya kaya walang makadebunk sa mga sinasabi ko. Mi, Kasi teka lang, walang nakakakilala sa kanya. Mi, pwede mo ba sabihin, if ever okay lang, ano ba ang pinagsimulan nyo ni Caramil Madriaga? Kasi doon nagtatanong iba eh. Paano ba yan? Kasi ikaw nakikita nilang bumabandera, talagang sa'yo lahat nakatutok pag regarding update dito kay Caramil. correct. Nagsimula 'yan nung lumabas ako sa Tricom. Oh, Yung yung sinabi ko na peke yung video na Pulburon. Pulburon video tapos si Harry Roque Mm-mm. yung gumawa. Mm. Nung panahon na yon may mga magsasaka na nanonood. So after ng Tricom, mga ilang araw may nag-message sa'kin sabi niya, "Napanood po namin kayo sa Tricom, ang tapang niyo po, kinalaban niyo si Roque. Eh, may problema po kami kasi ninakawan kami ng lupa, mga magsasaka po kami sa Maribeles." Mm. Sabi ko, "Ha? Anong ninakawan?" "Ni Harry Roque po." Sabing gano'n sa'kin. Sabi ko, "Puwede ko kayong puntahan?" Sabi niya, "Opo, puwede niyo po kaming puntahan pero delikado po dito, saka malayo." Sabi ko, "Okey lang." So, bumiyahe ako papuntang Maribeles, Bataan. Ano kasi no'n, eh, mahal na araw, last year. Oo, nalala ko, Biyahe na-interview ako. kita niyan eh. Siyempre, kapag sinabi mong magsasaka, ang iniisip mo yung palayan, yung flat yung lupa, palayan, yun ang niland grab. Nagulat ako, isasakay ako sa maliit na bangka. Sabi ko, "Teka muna." Sabi ko, "Bakit niyo ako isasakay diyan?" Eh, akala ko ba magsasaka? Sabi niya, "Opo, may bundok doon na sakahan. Yun po yung talagang binibili ni Roque. Pero plano niyang agawin pati yung beachfront." May beach pala siya na Okay. napakaganda. Na ang balak ni Roque is gawing floating pogo floating yacht, gano'n. Do'n ko nakilala sila in-interview ko ganyan. Tapos sabi ko, "Sino tumutulong sa inyo?" Sabi niya, "Yung lawyer po kasi namin pinatay." Ay, Okay. sabi ko, "Ay sino pa tumutulong sa inyo?" Tapos yung isang tumutulong po sa'min, yung si Ramil Madriaga, tinaniman naman po ng kaso ni Harry Roque para hindi kami matulungan. Okey. Sabi ko do'n ako naging interesado. Do'n sa tinaniman ng kaso ni Roque kasi imbyer na ako sa kanya, eh. Oh. So, gumawa ako ng paraan, ni-research ko kung saan siya nakakulong,
gumawa ako ng paraan kung paano ko siya madadalaw, tapos nakausap ko yung pamilya, kasi bawal kang dumalaw kapag hindi ka kamag-anak or hindi ka lawyer. Kasi may high profile criminal ang mga nasa loob ng BJMP. Oo. So sa madaling Mami salita, Pebs. nakapasok ako. Mm. Pero hinarang ako nung una kasi nakilala ko nung guard. Sabi niya, ikaw yung lumabas sa Tricom, di ba? Baka i-vlog mo yung loob ng BJMP. Sabi ko, ay hindi ko ba-vlog. Sabi ko ganun, kakausapin ko lang si Caramil. Kinuha nga nila yung cellphone ko eh. Saka ID mo. Tapos etong nakakaloka dyan sa BJMP po, kaya itong si Maharlika napakasinungaling, labas-pasok daw ako doon. Sa BJMP, pag dumalo ka, huhubaran ka lahat, pati butas ng puwet mo, titingnan kung may droga, ibubuka mo yung bibig mo, dila mo, ilulugay mo yung buhok mo, lahat nakahubad bago ka nila ipasok. Ganyang kahigpit sa loob ng BJMP para yung sabihin mo maglabas-pasok ka dun sa loob ng BJMP. Tapos yung first encounter na, anong nangyari, Mi? Ha? First encounter niyo kay Caramil, anong... First encounter ko sa kanya, excited na siya kasi sinasabi sa kanya ng mga anak niya, sa kanang asawa niya na, pinagtatanggol ka sa social media. Kaya, Pero nakipag-communicate ka sa pamilya? Yes. Oo. Hanggang ngayon, kausap ko naman yung mga anak niya. Tapos, nung pagkakita niya sa akin, sabi ko, dun sa reception, may reception yun. Yung reception na sinasabi ko, dun niya nakita si Sara. Nung napunta si Sara Duterte, yung reception nandyan. Tapos dito sa bandang kaliwa, yung room kung saan kayo mag-uusap. Pasok ako sa, tapos nung bumababa na siya, pumasok siya sa kwarto, siyempre nakilala niya agad ako. Alam mo, hindi siya nagsalita, lumapit siya sa akin, ginakap niya ako ng mahigpit. Tapos umiyak siya. Iyak siyang iyak. Sabi ko, wag kang umiyak. Sabi ko gano'n. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Kasi ang tagal-tagal ko nang nakakulong dito. Wala akong pinagkatiwalaang tao. Wala akong pinapasok dito at kinausap para tulungan ako kasi hindi siya nagtitiwala kahit kanino. Kasi meron nga yung general na pinsan buo sa DND. Madriaga din ang apelyido. Hindi niya linalapitan, pati mga judge, mga lawyers. Ang pamilya ni Caramil mga edukado. Hindi siya humingi ng tulong kasi ayaw niya magtiwala. Pero nung sinabi ng pamilya niya na merong gustong kumausap sa'yo, pumayag siya. Pero, Doon ko nalaman, Mami Pebs, tanong lang, nagkaroon kayo ng interaction prior dyan? Di ba kasi syempre, nagsusupport tayo sa alyansa before and then si Caramil din, di ba? Nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkaroon kayo ng interaction during that time or? Sa alyansa? Di ba yung sa alyansa, yung Uniteam? Hindi, wala. Hindi ko siya kakilala Wala. that time. First time ko siya nakilala sa BJMP. Okay. Tapos puna kami. Tapos umiyak siya talaga. Sabi ko gano'n sa kanya, anong nangyari? Bakit ka nakulong? Di kinento niya na, tinaniman siya ng kaso. Tapos nabanggit si Sara. Nung nagkwento na siya tungkol kay Sara, sabi ko, ang lalim. Sabi ko, ang lalim mo pala. Hindi lang pala yung sa magsasaka ang dahilan, kundi may malalim na dahilan kung bakit siya napunta dun sa land grabbing. Okay. Lalabas lahat yan, sasabihin ko na. Kasi incognito siya eh. Siya yung ni mata ni Duterte. Si Duterte kasi, kahit yung mga kasama niya, hindi siya tiwala dyan. Ganyan ang utak pala ni Duterte. Hindi ko nga alam na ganun. Si Caramil Madriaga ang sumusunod, kunyari, inutusan niya si Bongo, ni Duterte. Ang sasabihin ni Duterte, may message siya, ayan, umalis na, sundan mo kung pupunta dun sa pinapupuntahan ko, ganyan. Hindi nagtitiwala, Pero no? okay, isa sa sinusundan niya. Hindi lang Maribeles ang land grabbing ni Roque. Meron din sa Pangasinan, meron din sa Zambales.
na sinundan at ni Caramil. Na lang, na-focus lang sa Maribeles kasi ang daming naging eksena. May nakita siyang submarine, meron siyang nakitang mga sundalong Chinese sa bundok, dinala yung Talaga? kotse nila. Ganyan kalalim yung kwento. May parang ano to, no? Parang madagdag ko lang. Parang siyang pelikula. Parang James Bond. Sabi ko nga sa inyo. Si Duterte, James Bond niya si Ramil Madriaga. Oo, abot pala yan doon, no? Abot Putik. pala Sabi yan ko nga doon. sa inyo, wag nilang itumba si Madriaga. A-amaze kayo sa parang sasabihin nyo, akala nyo lang sa pelikula nyo na napapanood nga ng eh. ganitong eksena. Hindi, napakalalim. May mas malalim pa dyan na sasabihin siya na magugulat kayong lahat. Ganun Sobra. pala yun. Tindi, no? Pero mo, hindi nagtitiwala si Duterte sa mga tao sa paligid niya. May sumusunod pala sa kanila. Grabe. Grabe, no? Kasi utak kriminal din talaga yung galawan ng ano. Ganyan ang mga triad. Ganyan yung mga Di ba? Godfather. Ang mga Godfather, ganyan mag-isip. Ano eh, criminal mind talaga, no? Di ba? Wala kang pagkakatiwalaan. Lahat yan pinasundan niya. Sara, Manscarpio, Pulong, Bato, Panelo. Pero Pinasundan niya lahat monitor yan. mo yung ano, di ba, Mami Pebs, yung kailan dumalaw si Sara. Ikaw rin ba naglabas nun? Ako yung nag-report. Di ba linabas ko yung combo namin ni John Vic? Oo nga. Na, Yan, sabi punta ko, tayo kay John Vic. Yan. sabi ko, Secretary, dumalaw kagabi si Sara kay Caramil. Paki-check naman, saka pakitingnan yung record sa logbook, ganyan, chirut. Kasi parang may sinasabi yata, kinakausap siya na tumahimik na, ganyan. Tapos nagbigay siya ng project sa mga PDL na pag-aaralin niya yung mga anak. Kasi nga daw, mga nakakulong sila, wala silang kakayanang pag-aralin yung mga anak nila, ang Office of the Vice President ang tutulong. Pero ako, ang naisip ko doon, gusto niyang makuha yung information ng mga kasama sa ni Caramil kung saan nakatira. Okay. Kasi doon nakasulat doon pangalan ng anak, address, pangalan ng tatay, lahat. Hindi pumirma si Caramil. Ngayon, ang kinabwisit ko kay John V. Pinost ko naman niya, alam niyang visit ako sa kanya. Dininay niya. Ang sabi niya, si Tebes daw ang dinalaw. Oo, Diba? yan yung Naglabas siya ng nila eh. statement na si Tebes daw ang dinalaw. So, sinagot ko. Yung statement niya, saka yung usapan namin dalawa, pati yung date, tama, eksakto talaga. October 19 dumalaw si Sara, October 20 ako nag-message sa kanya. Tapos scene mode lang siya. Tapos nang naglabas ng statement, ang dinalaw daw si Tebes. Sino nagdala ng form na pipirmahan ng mga PDL sa OBP? Alam naman pinalipad lang sa hangin yun. Dala ni Sara yun nung nagpunta siya. Okay. Dinabas ko yun yung talagang form. lumalabas, nagkausap si Caramil tsaka si Sara. Yes. Nagkausap sila. Pero dinideny ni Remulla yan, di ba? Na ano nga. Hintayin natin yung susunod niyang ilalabas. Kung i-deny niya pa. Okay. May Tingnan evidence. natin kung i-deny niya pa. Sige. Hindi, Kasi tsaka diba, kumakalat ngayon, Oh. mga DDS ang nag-post na dumalaw daw si John Vic. Tapos meron pa kasama raw si Erap, meron pa kasama si FPJ, na may kasamang magbabayad daw kay Caramil, ganyan. May karapatan siyang dumalaw kasi nga siya yung SILG secretary siya ng DILG. Di Oo, ba? secretary Siya ng may hawak ng DJMP Oo. So may karapatan siyang dumalaw. Siya yung head nun Pero for how many years na nakakulong si Caramil? At eto sasabihin ko sa inyo yung mga nakikinig. Unang-una kong linapit si Caramil kay John Vic Remulla. Nag-meeting Naku po. pa kami.
ilalabas ko yung litrato, yung picture namin sa convo namin, na nag-meeting kami. Inilapit ko kasi kaya ko sa kanya ilinapit. Siya ang Hindi makakatanggi si John secretary. Vic niyan. Hindi siya makakatanggi. Siya ang secretary ng DILG. DILG. Hawak niya ang BJMP. Doon nakakulong si Caramil. Siya yung una kong naisip. Eh di ba parang kinasuhan ka dyan ni John Vic? Hindi. And then, Hindi niya ako pwede. Anong ikakaso niya sa akin? Wala siyang pwedeng ikaso sa akin. Linapit ko yung tao, hiningi ko ng tulong kasi tinaniman ng kaso kaya kung bakit nakakulong. Yung mga magsasaka, ninakawan ng lupa. correct. Eh pero sa tingin mo Tapos, bakit naging interesado si Remulla kay Ramil? ako kasi, nung time na hindi niya ako pinapansin, kahit yung sinasabi ko na, Sek, may plano na papatayin si Caramil Madriaga. Lahat yan, in-inform ko sa kanya. O, di ba, Wala. binalak ng patayin. Hindi niya ako pinansin. Ngayon, kumbaga parang sa akin ang dating is, hinintay mo lang muna kung talagang totoo ba talaga si Caramil. Tapos nang nakita mong hot topic na ngayon at siguro baka nakakita na ng ebidensya na talagang totoo. Isang beses lumalaw siya, 4 na oras niyang kinausap si Caramil Madriaga. Kinausap ni John Vic? Yes, 4 na oras at nagpabili pa siya ng pizza. Na hindi niya ginawa kahit kailan. Ganun siya naging interesado. Siyempre hindi pwedeng Pero hindi ko sa tingin mo, malalaman kung ano yung mga pinag-usapan. Oo nga. Mami Pebs, sa tingin mo, ano magiging pakinabang ni John Vic dito? Ba't niya ginagawa yung mga ganyan? Papapogi siya for the next election. Papa Pogi? Diyan nga siya nagkamali eh. Di ko kung sana, umpisa pa lang tinulungan niya. Pogi na siya ngayon. Oo nga, no. Di ba? Parang gusto niya out of the picture ka sana, ganun. Ganito kasi yan. Ang usapan namin ni Caramil, walang pwedeng makipag-usap sa kanya kundi yung lawyer, yung legal counsel, at saka ako. Yan ang usapan namin. Kung ano yung magiging desisyon niya at desisyon ko. Kung bago kami mag-desisyon pareho, bago niya ilabas, pag-uusapan namin dalawa. Kasi nga, lagi niyang sinasabi na ikaw yung tumulong sa akin. Hindi pwedeng i-bypass kita. Siyempre kung ano yung opinion mo, kailangan marinig ko. Saka susundin ko yon. Sabi niya gano'n. Gusto ko na siyang paatrasin. Kasi pati pamilya niya nadadamay na eh. Hindi makakaya ng konsensya ko na pati pamilya eh mapatay dahil lang sa inilabas ko siya, di ba? Kaya kinausap ko siya na pwede ka nang umatras. Total ang talagang ko naman, kaya kita pinuntahan dahil sa tinanim na kaso sa'yo ni Roque. Wala pa kasing impeachment nun eh, nung time na nakilala ko siya eh. Saka yung sa magsasaka. Wala naman tayong pakialam sa impeachment. Pwedeng hindi ka mag-witness. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero sumulat siya sa akin, yung pinost ko na lalaban pa rin daw siya. Dahil pinangako niya nga sa akin, lalaban pa rin daw siya. Pero ako talaga, gabi-gabi, bago ko matulog, nagdadasal ako na sana walang mangyari. Katulad niya na yung fiscal, nagpadala ng sulat sa warden, which is, alam naman ng fiscal na hindi pwede yon. Gusto nila bukas lumabas si Caramil sa Taguig, prosecutor's office, dalhin. Okay. Yung warden. Hindi yung pwede. Hindi pwedeng ilabas si Caramil na PDL siya. Wala pa bang update dito sa NBI tsaka sa House of Representative kung may papakuha nila si Ramil? Inaasikaso pero kasi hindi pwedeng hindi dumaan sa proseso dahil alam mo naman ng mga kalaban.
bubutasan yan, 'di ba? Eh, kaso merong ginagawang hakbang, kaso nga lang ang tagal. Yung ako nga naiinip, eh. Hindi basta-basta mo Well, yung puwede mong ilabas, hindi. Bawal pala yun. Kaya nga 'di ba, sabi ko gano'n nung time ni Mato Bato, hindi ko alam na tinago pala siya ni Pinoy se okay, okey. para mailabas siyang witness sa ICC. So, Taon din nasaan siya si Caramel itinago. ngayon, mami? Nasaan siya Nasa ngayon? BJMP pa rin, sa Annex 2. Nandun pa rin? Eh, akala natin nandito Mm. na sa NBI sabi nila. Hindi, Dahil hindi siya inalis. nag-ano lang siya dun, nag-explain? Nag-explain at tiningnan yung totoong pangyayari. Kaya nga Oh, natatawa ako sa BJMP na spokesperson na yung nagkabanggaan lang, walang nangyaring anuhan. Sabi ko, "Ano yung anuhan?" 'Di ba? Saka bakit magkakabanggaan, eh, yung tuwing 5:00 lahat ng PDL nasa loob na ng selda at nakalak na yon. oh. Mm. O, eh, bakit may isang taong nasa labas? Hmm. Kaya nagulat si Pero Karen nung pagbukas niya ng gate. Kada floor 'pag kasi yan may gate pa yan, eh, bago ka pumunta sa selda mo. Pagbukas niya ng gate, may lalaking sumusugod sa kanya. okey. Ano talaga, Pero nakakatakot kapag ano puwede ka, ba yung anong may further investigation na ba diyan na kung ano ba talagang nangyari? meron. Ayoko kasing magsalita kasi ayokong pangunahan ng NBI. Hmm. Okey. Siyempre 'di ba, ano naman yun, eh, hindi ko naman trabaho yun, saka parang iba-bypass ko yung investigasyon nila. Pero siyempre hindi naman papayag yung NBI dun sa nakita nilang investigasyon lalo na may CCTV. Okey. Siguro may Kuwang-kuwa dun, timing para diyan. kuwang-kuwa. May timing para diyan. Lahat ng sinabi ni Karamil na nakasuot pang basketball, lahat yun totoo. Ayos. Actually meron nga akong record nung gustong pumatay sa kanya. Na-research ko rin siya, nakuha ko siya sa Pasay City Jail. Oh, ganun kalala? Oo, taga-ano siya, Epe eh, sa Pasay City Jail siya talaga nakakulong. Ang kaso niya ay VAUC, yung violation for of children and women and children, yung mababa lang yung Vauci, Vauci. hindi oo, oo. hindi pang BJMP kasi high profile criminal sa mga nasa BJMP, eh. Oh, Inilipat siya mga 2 weeks pa lang. ganun 'no? Talaga? Ang lupit. Ngayon may ganito, paano ano, etong kay Caramel na etong eto kasi merong kumakalat ngayon, 'di ba? Yung cellphone daw nawawala na dun natin isa sa mga matitinding Oo, 'yan. ebidensya, yung iPhone 10 nawawala daw ayon dito sa katatapos lang na kidnapping hearing niya na hindi daw maipresent tong Paano cellphone. niyo nalaman yung iPhone 10? Saan sinabi yun? Ikaw, Ako ba Oo. nagsabi? dun sa post. Ay si ano, Ah, si attorney okey. nagsabi. Actually, 3 yung cellphone. Oh, 3 cellphone yun. Isang Samsung, isang iPhone, yung isa pang family phone. Yung phone niya para kontakin yung family niya, yung isa sa ibang transaksyon. Yung iPhone 10 importante yun. Kasi oo. bibili ni Duterte sa kanya yun, eh. Ang nag-uusap dun, Okey. Duterte tsaka siya lang. Kaya nakakaloka. Dahil Safe nung naman yang hinuli mga siya, safe yang mga teleponong 'yan? Totoo ba na nawawala? yun ang hindi ko alam. Hmm, Pero siyempre alam ko yung laman. oo. Wag na lang tayo sa cellphone yung mga lumalabas-labas ba na pinapakita niyo ngayon, isa yun sa mga nilalaman sa cellphone? Alin dun? Yung mga videos, kasi may na ano, 'di ba mga kumakalat na video Hindi. din. Yung mga Mm. videos na yan, ano na yan, nasa Facebook niya, yung mga rally, ay yung mga Oo, kampanya. oh, Ang Facebook niya nga biglang Hmm. nawala, eh.
Hindi, yung meron pa ngayon, yung matitindi na, di ba, sinasabi nila, nagpa-picture lang si Ramil. Ayun kasi yung sinasabi ng anak ni Panelo eh. Nagpa-picture lang si Caramil dyan sa inauguration. Pero may mga video, katulad ng mga pinapakita nyo na si Caramil ay nagte-training ng mga PSG, may mga Oo. Yes. Yung mga video na yan. nagse-seminar. Oo, ang mga video na yan, naka-file Naka-file. yan. Kasi yung pinapakita niya kapag kinukuha siyang security na ito ang experience niya, naka-file yan. Kaya Mami Peps, kapag may tanong ko lang. Ano ba details nun? Bakit siya nagsasalita or parang Yun. siniseminar niya yung mga military? Anong Nakita mo na ba yan, Mami Peps? Gusto mo trainer makita ko siya sa'yo? talaga. Yung Okay. certificate niya, di ba, pinost ko? Tapos may PhD siya sa PCU, nag-aaral siya sa Israel. talaga? Okay. Oo. Siya yung nagtuturo sa JSOG sa Camp Aguinaldo ng kung paano magkalas ng baril, kung paano gumamit ng granada, yung mga ganun-ganyan, saka kung paano, doon naman sa Sabi, PSG. kidnapper lang na yun Yun nga yung yung pang ano nakakatawa. nila eh. Tapos graduate ng law. Okay. Ganun siya ka-well-trained. Ano siya, kinukuha siya lagi ni Duterte kapag may mga dumarating na yung mga presidente galing sa ibang bansa, siya yung nasa harap, siya yung main na talaga, security. Duterte, just to be clear, yung tatay ito Si Yes. Digong, no? Yes. Mm-mm. So, paano yun, Mi? Halimbawa, nawawala, if ever, meron namang backup na mga ebidensya. Kasi, yung mga lumalabas ngayon, matitindi na eh. Yung mga nagsiseminar siya sa mga PSG, nandun, nasa campus siya ng militar, matitindi eh. At alam nyo, matalino si Caramil. Well-trained yan. So, alam niya yung gagawin niya. Kita mo na ilabas ko yung voice record ni Roque na nakipag-usap sa mga lawyers. Oo. Di ba? Paano mo Kumbaga, record yung boses mo? Hindi mo alam yung kinakalaban mo, magaling na intel. Oo. Matindi eh. Double Hindi O. lang yan. May lalabas pang voice record. Hintayin nyo. Ilalabas ko. Malamang kaya talaga ikinulong yan, no? Kaya ikinahon si si Ramil, madami din kasi talaga siyang Hindi alam. lang dahil sa land grabbing yung issue. Malalim pa. Pero Malalim na malalim. kung ako lang medyo nahihigawagaan lang ako, Mami Peps, kasi parang ang laki ng tiwala sa kanya ng Duterte. Pero bakit sa tingin mo biglang at the end pinabayaan siya, pinili si Parang daming Roque? nanonood sa atin, nagme-message sa akin. Ano na? Hindi, di ba, Sorry, parang ano ulit? sobrang high profile din yung skills, yung skill level ni Caramil eh. Tas pinagkakatiwalaan siya ni Duterte, di ba? Bakit sa tingin mo at the end biglang pinagpalit siya kay Roque? I think hindi naman siguro si Duterte pero si Sara, di ba? Ganito yan. Nung tinulungan niya yung mga magsasaka, actually, nung inauguration, na sinasabi nilang hindi daw invited si Caramil, ang invited talaga yung si Kilala dahil yun daw Kilala na prosecutor sa ombudsman ngayon, na professor ni Sara ang talagang utak sa isip. Yung isip na Yung parallel isip, okay, group. during Oo, campaign. diba? Na ang totoo, si Caramil talaga. Kasi makikita mo naman dun sa mga yung binigay na award kay Monsayak, ang nakapirma ng president, si Caramil, ang conveyor, si Caramil, ng buong Pilipinas, si Kilala, meron lang siyang certain na lugar. Katulad ng asawa niya, isip for women ng Pilipinas. Yung asawa ni Kilala, may isip for Tarlac, isip for Tacloban, ganyan. Iba-iba. Iba-iba yung leader. Pero ang conveyor, si Caramil Madriaga. Siya nakikipag-usap sa lahat. So lumalabas talagang siya yung pinakautak dyan sa isip, no? Kasi madalas Paano makita mo ko rin sa mga sasabihin na meetings hindi mo
kakilala. Eh, yung sa video, kitang-kitang inaabot yung bandera. Oo, Bandila ng yun. Pilipinas. Sa tingin mo ba dun sa mga telepono marami pang lalabas na mga ganyan na magpapatunay na Eh, gusto nga akong talagang ilabas, hindi ko lang pwedeng ilabas. o totoo. Hindi, wag mo muna ilabas. Pagka pwede nang ilabas, saka natin ilabas. Oh, maloloko kayo. Totoo nga, anong Nako, Oh, basta grabe pala. maloloko kayo dun sa hindi sila pwedeng mag-deny. Hindi. Kaya ako kasi hindi naman ako tanga, no, para ipaglaban ang isang taong alam kong nagsisinungaling sa tagal kong nagbo-vlog. Mm. Hindi ko naging ano yan, hindi ko naging image yan. Forte. Mm. Oo, di ba? Eh balik tayo kay kay John Vic. Nagkakausap pa ba kayo? Hindi ko na siya kinausap. Ang kinausap ko yung ano niya, PR. Nag-attempt ba siya? Nakausapin ka ulit? PR. Kasi nalaman ko na yung friend ko na ako kay Caramel dahil hindi ako pwedeng dumalaw, pinagbawalan akong dumalaw. Dahil Mm. pag-alaman niya na inaabangan ako na kapag uuwi na ako, susundan ako. Tapos itutumba na ako. Simula noon, hindi na ako dumalo, kaya 3 beses lang ako nakadalaw. Tapos napag-alaman ko na yung inuutusan kong dumalaw, kinausap yata ng kinausap ni hindi na di umano, kinausap talaga. Nang nakapag-meet, tinatawag siya para mag-meeting, hindi naman Sinong nagtataka yung Sino kamit niya? siya sila mag-meeting. Ang humarap sa kanya, yung PR ni John Vic. So let's say kampo na lang ni John Vic. Okay. You need to report to me kapag pupunta ka kay Rene Triaga, ganyan, kung ano yung gagawin mo, ganyan. Sabi niya, bakit? Syempre yun na, for the PR, na ang nagtatrabaho si John Vic, di ba? Oo. Eh, kilala ko. Yung PR. Message ko. Baka hindi mo alam na ako naglabas dyan. Kahit sino pa sa inyo, kahit na ang presidente pa, or kahit na si FL pa, or kahit na si Boying pa, dapat kasama niyo ako sa usapan kasi hindi lalabas si Caramel na hindi dahil sa akin. Pare, Saka para alam ko, dahil ako ang nakikipag-usap sa pamilya. Ako ang tinatanong ng pamilya eh. Mami Pebbles, yung audio mo naggagarbol. Kukulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white
news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.